Isipin mo to, libo-libong tao ang naghihiyawan na halos hindi na marinig ang sarili mong boses. At sa gitna nga ng init ng gabi sa Rizal Memorial Football Stadium, isang banda ang dahilan kung bakit halos magunaw ang lugar sa ingay. Hindi lang basta banda, dahil sila ang pinakamalaking pangalan sa mundo nung panahon na yon, ang The Beatles. Pero ang gabing yon, hindi lang basta concert ang nangyari. Dahil matapos ang pagtatanghal, isang kontrobersya ang sisira sa alaala nila sa Pilipinas. Isang pangyayari na hindi nila makakalimutan. Yan nga ay nang magulpi sila matapos ang kanilang konsyerto dito sa Pilipinas. Halika't alamin natin ang buong kwento. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Noong 1966, panahon kung saan ang Pilipinas ay ang isa sa umuusbong na ekonomiya sa Asya. Malakas ang piso at may kakayahan ang mga tao. Kaya nang ibinalita na darating ang The Beatles sa Maynila, parang nagpiesta ang buong bansa. At sa loob lamang ng ilang araw ay halos 80,000 tickets ang naibenta. At ang presyo, 30 piso. Oo, 30 pesos para sa pinakasikat na banda sa buong mundo. Pero ngayon ay barya na lang yan. Ngunit nung panahong yun ay malaking halaga yan. At kahit ganon, handa ang mga taong magbayad dahil hindi lang ito concert, isa itong pagkakataon na makita ang mga alamat sina John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at Ringo Starr. Ibang level naman ang naranasan ng iba na mga bumili ng tickets na nagkakahalaga ng 50 pesos para makaupo sa harap na halos abot kamay ang entablado. Ramdam ang bawat tunog, bawat sigaw at bawat galaw. May isang kwento pa nga. Isang dalaga ang nakapasok sa mismong kinaroroonan ng banda. Kumatok siya sa isang pinto at nang bumukas, si George Harrison mismo ang sumalubong sa kanya. Isang sandaling hindi mo mabibili ng kahit anong halaga. Isang alaala na habang buhay mong dadalhin. Pero hindi lahat ay ganon kaswerte dahil sa labas ng stadium, may mga nakatayo, nakikinig sa malayo at umaasang kahit papaano maririnig ang tugtog ng The Beatles. Dahil nga hindi lahat ay kayang maglabas ng 30 pesos sa panahon na yon. Ang 30 pesos ay hindi biro. Dahil kung i-convert mo daw ay parang 1,000 piso yan sa panahon ngayon. Pero hindi naman masyadong nagtagal ang saya sa concert ng The Beatles. Dahil halos 30 minuto lang silang nagtanghal at 10 kanta lang ang kanilang tinugtog. Para sa marami ay isa itong napakagandang alaala. Pero para sa ilan ay sadyang nakakabitin yon. Kaya naman bago sila sumalang ay naglagay ng mga local performer bilang front act para pahabain ang gabing yon. Pero kahit ganon, ay tila hindi yun sapat para punan ang inaasahan ng mga tao. At dito nga nagsimulang magbago ang kwento. Dahil sa likod ng concert na ito, may isang pangyayaring unti-unting kumalat sa buong bansa. Isang issue, isang hindi pagkakaunawaan. At ayon sa mga balita noon, pagkatapos ng kanilang concert, ay iniiwasan daw ng The Beatles ang isang mahalagang imbitasyon nung gabi ding yon mula sa Malacanang Palace. Isang desisyon na magdadala ng matinding epekto. Mula sa hiyawan ng libu-libong fans, nauwi sa takot. Mula sa saya, ay nauwi sa tensyon. Ang concert na dapat sana'y isa sa pinakamagandang alaala ng banda ay naging isa sa pinakakontrobersyal na karanasan nila sa buong karera. At hanggang ngayon, ang The Beatles in Manila na ginanap nung gabi ng July 4, 1966 ay hindi lang simpleng concert story. Isa itong paalala na minsan kahit gaano kakasikat, isang maling pangyayari lang kayang baguhin ang lahat. Pero habang abala ang lahat sa ingay ng kasiyahan ng concert, may isang kwento na tahimik na nabubuo sa likod ng entablado. Isang kwento na hindi alam ng libu-libong tagahanga na sumisigaw sa stadium. Isang kwento na magsisimula pa lang pero malapit nang sumabog. Sa kanilang pagdating pa lang sa Pilipinas, may kaba na agad dahil ayon sa ilang ulat, may dala raw silang hindi dapat dalhin. Mga bagahe na hindi basta-basta pwedeng silipin. Kaya nang harangin sila ng customs at sinabi sa kanila, dalhin nyo ang mga bag na yan sa terminal at i-check namin. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin, nagkagulo at mga nataranta ang buong banda, lalo na ang kanilang road manager na si Neil Aspinall na hindi mapakali at hindi alam kung paano maitatakas ang kanilang bagahe. Dahil kung mabubuksan ang mga bag na yon, ay hindi lang simpleng abala ang mangyayari sa kanila. Ayon sa ilang testimonya at pananaliksik, may mga laman daw ang mga bagahe na delikado, mga ipinagbabawal,
Mga bagay na noon pa man ay bahagi na ng lifestyle ng ilang banda. Kabilang na nga raw dito ang marijuana. Isang bagay na kalaunan ay inamin din ni George Harrison na bahagi nga daw ng kanilang mundo noong mga panahon na yon. Mula kina John Lennon hanggang sa kanilang manager na si Brian Epstein, ramdam ang tensyon dahil isang mali lang pwedeng matapos ang lahat. Pero una pa lang daw ay may plano na. Isang kasunduan sa pagitan ng manager ng The Beatles at promoter dito sa atin na ang mga bagahe raw ng banda ay hindi nadadaan sa inspeksyon. Tinawag nga nila itong diplomatic bags. Isang paraan para makalusot, isang shortcut. Pero pagdating sa airport, hindi nasunod ang usapan at doon na nga sila nagsimulang matakot. Pero sa hindi inaasahan ay hindi na raw tuluyang na-inspect ang mga bagahe dahil kaagad na isinakay ang mga gamit nila sa isang sasakyan at agad na umalis. Pagkatapos noon ay idiniretso sila sa isang press conference na ginanap sa Philippine Navy headquarters. Ilan nga sa aming nakalap noong mga oras daw na yon ay tila bangag na bangag ang buong banda. Ang isa pang araw na naging issue ayaw alisin ni John Lennon ang suot niyang shades. Marahil ay kung aalisin niya ito ay mahahalatang nasa ilalim siya ng impluwensya ng droga. Nag-check-in ang banda sa Manila Hotel, pagod, galing sa biyahe, galing sa concert. Pero hindi nila alam na may naghihintay na pala sa kanila at habang sila'y nagpapahinga, biglang dumating ang dalawang armadong lalaki at dumiretso sa kanilang kinaroroonan. Iisa lang ang mensahe, kailangan nyo sumama, pupunta tayo sa Malacanang Palace. At doon lang nila nalaman na may nakaset na pala na imbitasyon. Isang courtesy call, isang event na pinaghintay ang daang-daang bisita sa palasyo at higit sa lahat ang First Lady mismo at ang mga anak nito. At sa loob ng palasyo, naghihintay ang lahat. Nakahanda na ang hapag, handa na ang programa at 400 bisita mula sa mayayamang pamilya ang naghihintay. Pero habang lumilipas ang oras, walang dumarating hanggang sa bumalik ang limousine na pinangsundo sa kanila. Ngunit walang laman, walang The Beatles. Para sa ilan ay isang malaking pambabastos yun, isang insulto sa gobyerno, isang pagbaliwala sa imbitasyon ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Pero ayon sa banda, iba ang kwento nila. Wala raw silang alam dahil wala raw nagpaabot ng malinaw na impormasyon. Para sa kanila, isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan, isang miscommunication. At dito na tuluyang nagbago ang lahat. Mula sa simpleng concert tour, naging isang bangungot ang kanilang pananatili sa Pilipinas. Ang hindi nila pagdalo sa Malacanang Palace ang magiging simula ng isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng The Beatles. At ang susunod na mangyayari, hindi na tungkol sa musika, kundi tungkol sa galit, takot, at kung paano sila makakaligtas pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hindi na basta simpleng concert memory ang naiwan sa The Beatles. Sa mga sumunod na taon, paulit-ulit nilang binalikan ang alaala ng Pilipinas. Pero hindi bilang masayang karanasan, kundi bilang isang bangungot. May mga ulat pa na derechahan ng sinabi ni George Harrison na galit siya sa Pilipinas. At si John Lennon, umabot pa raw sa puntong sinabi na hinding-hindi na siya sasakay sa eroplano na dadaan sa himpapawid ng Pilipinas. Ganon kalalim ang sugat. At marahil, ito ang dahilan kung bakit hindi na sila muling bumalik, hindi na naulit, hindi na nabigyan ng pagkakataon na maitama ang lahat. At hanggang ngayon, may mga naniniwala na ang pangyayaring yon ay nananatiling bukas na sugat na hindi na kailanman tuluyang naghilom. Noong mismong araw ng kanilang concert dito sa bansa, ay punong-puno talaga ang isang stadium. Walang bakanting upuan at kung meron man ay hindi na sapat. Ang ibang mga tao ay nagdala na mismo ng sarili nilang silya, makapasok lang, makita lang at makalapit lang sa The Beatles. Ganong kalala ang Beatlemania. Pero bago pa man umakyat sa entablado, ang pinakahihintay ng lahat, una munang pinainit ng mga local artist ang gabi. Naroon ang The Raycards, ang Wing Duo at iba pang performer na bahagi ng musikang Pilipino noong dekada 60. Kasama nga rin ang isa sa pinakamalaking pangalan na si Pilita Corrales. At syempre, ang grupong The Downbeats kung saan nagsimula ang ilang mga alamat ng OPM rock tulad nila Pepe Smith, Raymond Portuno at iba pa. Pero kahit may tumutugtog sa stage, iisa lang ang bida ng gabi, ang sigawan ng mga tao. Halos hindi marinig ang mga instrumento, halos hindi maintindihan ang kanta dahil ang buong stadium
iisa ang ginagawa. Sumisigaw, sumasabay at umaawit. Para bang ang mismong audience ang naging bahagi ng performance. May mga umiiyak, may mga nanginginig, at ang mga kababaihan ay halos himatayin sa sobrang kilig. Hindi lang simpleng concert, kundi isang hysteria. Pero habang umaapaw ang saya sa harap ng entablado, ibang kwento naman ang tahimik na nabubuo sa likod. Sa backstage, hindi lahat ay magaang ang pakiramdam, partikular na ang manager ng The Beatles na si Brian Epstein. Ayon sa ilang saksi, hindi raw naging maganda ang kanyang pakikitungo sa mga tao sa paligid. Sa halip na pagiging mahinahon at profesional, tila may kayabangan daw ang kilos nito. May mga nagsasabing umasta pa raw itong parang isang diva sa gabing yon. Isang asal na hindi nagustuhan ng marami. At sa likod ng engrandeng concert, unti-unting nabuo ang inis na kalaunan ay magiging bahagi ng mas malaking gulo. Ayon sa ilang saksi, habang isa-isang bumababa sa entablado ang mga lokal na performer matapos ang kanilang pagtatanghal, nakasalubong nila sa likuran ng stage ang manager ng banda na si Brian Epstein kasama ang The Beatles na papunta rin sa kanilang queue. At sa gitna ng abalang yon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa kanilang pagdaan, bigla na lamang itinulak ni Epstein ang isang performer. Walang pasabi, walang pag-iingat, at sa isang iglap, muntik nang mawala ng balanse ang babaeng kanyang itinulak. Ngunit ang mas masakit sa pangyayaring yun, hindi lang basta performer ang kanyang naitulak. Dahil yan si Pilita Corrales. Isang pangalan na hindi lang kilala sa entablado, kundi iginagalang sa buong bansa. Isang alamat, isang simbolo ng husay at dignidad sa musikang Pilipino. At sa sandaling yon, hindi lang katawan ang muntik ng mabuwal, kundi pati respeto na inaasahan sa isang panauhin. Mabuti na lang ay sinalo siya ng isa sa wing duo na si Miss Nikki Ross. Pero hindi pa doon natapos dahil itong si Miss Nikki ay pinagtanggol itong si Pilita at sinigawan niya si Epstein at direktang sinabi, "Anong problema mo? Babae yan. Hindi yan kung sino lang dahil siya ang biggest performer at star dito sa Pilipinas. At ikaw ay isa lamang guest sa aming bayan, kaya magpakabait ka." Doon nga nalaman ng mga Briton na sa bansang ito ay hindi basta-basta nagpapasindak ang mga Pilipino. Pero ang totoo, ang nangyaring tensyon sa backstage ay simula pa lang yon. Dahil habang lumilipas ang oras, lalo pang umiinit ang sitwasyon hanggang sa umabot ito sa mas mataas na antas. At habang ang lahat ay abala sa concert, sa ibang lugar ay may naghihintay na mas malaking problema, ang airport. Ang parehong lugar kung saan sila dumating ay magiging lugar din kung saan magsisimula ang tunay na bangungot. Parang isang eksenang handa ng sumabog. At sa airport na ito ay mararanasan ng The Beatles ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buong karera. Isang gabi lang ang lumipas, mula sa sigawan at saya, biglang nag-iba ang lahat. Walang musika, walang hiyawan, kundi katahimikan na may kasamang tensyon. At sa katahimikang yon, nagsimula ang bangungot ng The Beatles sa Pilipinas. Sa totoo lang ay hindi naman talaga nila sinadyang mang-insulto dahil hindi nga nila alam at walang malinaw na nagpaabot na may naghihintay pala sa kanila sa Malacanang Palace dahil ang tanging nakakaalam niyan ay ang kanilang manager na si Brian Epstein. Pero ang nakapagtataka ay mas pinili niyang hindi ipaalam sa buong banda. Hindi ito dahil sa kayabangan, kundi dahil sa isang lumang karanasan ng The Beatles noong 1964. Sa isang political event sa Washington, D.C., na naging dahilan para magbago ang kanilang patakaran. Sa event nga na yon, akala nila ay simpleng pagtitipon lang. Pero bigla na lang may taong lumapit at may hawak pang gunting na tila gustong putulan ng buhok si Ringo Starr. Isang eksenang hindi nila inaasahan, isang paglabag sa personal space at isang insulto na rin. Kaya simula nun ay nagdesisyon si Brian Epstein na hindi na sila dadalo sa mga political event, royal invitation at walang exemption. Pero sa Pilipinas, hindi ganun kadali. Dahil nang malaman ng British Embassy ang sitwasyon, agad silang kumilos. May nagbigay ng babala sa manager ng The Beatles at sinabing kapag hindi sumipot ang banda sa Malacanang, posibleng maging international issue ito. Pero matigas ang naging desisyon ni Epstein at sumagot nang hindi sila pupunta dahil kailangan nila magpahinga. At doon nga tuluyang nag-init ang sitwasyon. Kinabukasan, sumabog ang balita. Kumalat sa dyaryo, umalingaw-ngaw sa radyo, isang headline na iniiwasan daw ng The Beatles ang First Family. Tila nga isa itong malaking pambabastos at isang insulto para sa bansa.
At sa isang iglap, ang iba sa mga taong nanood at pumapalakpak noong araw mismo ng kanilang concert dito sa Manila noong July 4, 1966 ay kabaliktaran naman ang nangyari dahil tila galit na galit ang mga ito sa kanila kinabukasan. Noong umaga ng July 5 ay araw ng kanilang pag-alis. Dito ay ramdam na ng grupo ang ganti ng palasyo. At sa loob nga ng Manila Hotel ay nagsimula ng maramdaman ang pagbabago. Dito ay humingi sila ng almusal, subalit walang sumasagot, walang staff, walang serbisyo. Para bang iniwan na sila. At ang masakit pa, para bang biglang naglaho ang lahat ng tumulong sa kanila nung araw na sila ay dumating dito. Pagbaba nila sa lobby ng hotel, walang tao, tahimik, mabigat ang hangin. At dahil nga wala silang makatulong, ay sila mismo ang nagbuhat ng kanilang mga gamit, mga maleta, mga instrumento at mga amplifier. Ni wala man lang umescort at walang nag-assist sa kanila. Para bang itinuring ang banda na hindi mga bisita, kundi mga taong kailangan ng umalis kaagad. May mga nagkwentong paglabas nila sa nasabing hotel ay kinailangang sila pa mismo ang humanap ng masasakyang taxi papunta sa airport. Akala ng grupo ay doon na matatapos ang kalbaryo, ngunit hindi pa pala. Ang init ng pagtanggap sa The Beatles ng araw na sila ay dumating ay napalitan ng mas matinding galit mula sa mga fans. Dahil sa pagbalik nila sa airport, doon na nga sumabog ang lahat. Tulad ng sigawan, galit, panunulak, panununtok, paninipa ay dinanas nila. May mga taong dumudura sa kanila, may mga nagmumura, at habang sinusubukan nilang makaalis, isa pang kakaibang eksena ang sumalubong sa kanila. Ang escalator ng airport ay hindi gumagana. Kaya naman napilitan silang umakyat habang pasan ang kanilang gamit. Dito nga sila nakaranas na masaktan at mapahiya ng sobra sa kanilang pag-alis. Sa puntong yon, hindi na ito simpleng abala, hindi na ito simpleng misunderstanding. Isa na itong trauma. Isang karanasan na hindi basta-basta makakalimutan. Para kina John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at Ringo Starr ay isinusumpa nila ang Pilipinas at kailanman ay hindi na sila babalik. Ayon nga sa ilan ay dito nagsimulang mabuo ang desisyon nila na iwan na ang pagtutur ng banda at tumutok na lang sa pagsusulat ng musika. Mula sa pinakamainit na pagtanggap hanggang sa pinakamalamig na paalam, ang kwento ng The Beatles sa Pilipinas ay nananatiling pinakamatinding paalaala na minsan ay hindi kailangan ng digmaan para masira ang isang relasyon. Dahil ang isang maling mensahe lang, isang hindi pagkakaintindihan ay sapat na para baguhin ang kasaysayan. Matapos ang kaguluhan sa Maynila, unti-unting nagbago ang landas ng The Beatles. Ang trahedyang ito ang mismong naging turning point nila. Dahil unti-unting tumigil ang The Beatles sa pagtutur, iniwan nila ang ingay ng entablado at pinili ang katahimikan ng studio. At doon ay lalo silang naging malikhain, mas lumalim sa pagsusulat para sa kanilang musika at mas naging makasaysayan ang kanilang mga awitin. Dito nagsimula ang tinatawag nilang studio years. Isang panahong kung saan mas pinili nilang mag-eksperimento, mag-explore at itulak ang hangganan ng musika. At sa panahong ito, isinilang ang ilan sa pinakamahalagang album sa kasaysayan. Ang Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ang Magical Mystery Tours, ang The White Album at ang Abbey Road. Isang obrang hindi lang basta sumikat, kundi tuluyang nagbago sa direksyon ng popular na musika at maging ang kultura ng buong mundo. Hindi lang sila banda, naging simbolo sila ng isang henerasyon. Isang pagbabago, kung ano ang uso, sila ang nauuna. Kung ano ang bago, sila ang nagtatakda. Ito ang tanong, kung hindi kaya nangyari sa kanila ang insidente sa Maynila, maaari kayang iba ang naging direksyon ng kanilang karera. Makalipas nga ang ilang dekada, may isang Pilipino ang muntik na makabawi sa isang interview, isang pagkakataon sana na maibalik kahit papaano ang koneksyon sa isang miyembro ng The Beatles. Noong 1996 sa London, nakaset na ang interview nito para kay Paul McCartney. Handa na ang lahat at pumayag na. Pero may isang tanong, where is it from? At nang marinig ang sagot, from the Philippines, biglang nagbago ang lahat. Dahil tumahimik si Paul at tuluyan ang hindi natuloy. Alam nyo yon, isang simpleng salita na bumuhay sa isang lumang alaala. Pero hanggang ngayon, ang tanong pa rin ng marami, sino ba talaga ang may kasalanan? May mga nagsasabing may basbas daw ng Malacanang Palace ang naging pagtrato sa banda, na di umano'y isa raw itong halimbawa ng mas madilim na mukha ng kapangyarihan noon. Pero may mga tumututol din
dahil ayon sa ilang historiador, walang malinaw na ebidensya at walang konkretong patunay na may direktang utos mula sa itaas. Sa halip, posible raw na galit lang ng taong bayan ang sumabog. Mga taong nasaktan, mga taong nakaramdam ng pambabastos na kusang kumilos dahil sa bugso ng kanilang damdamin. Pero kung tutuusin, parehong may punto ang dalawang panig. Para kasi sa ilan, isang insulto ang hindi pagdalo ng The Beatles sa imbitasyon ng palasyo. Pero para sa banda, isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Kaya may mga nagsasabi na wala talaga silang kasalanan at ang dapat talagang sisihin ay ang kanilang manager. Makalipas ang maraming taon, ay nagsalita rin si Madam Imelda Marcos. Ayon sa kanya, wala raw siyang kinalaman sa nangyaring karahasan sa banda. Sa katunayan niya, ay isa pa rin daw siyang tagahanga ng The Beatles. At para sa kanya, ang lahat ng ito ay bunga lamang na isang simpleng bagay, ang miscommunication. Ganun pa man, ay hindi biro ang nangyari sa kanila sa Maynila noong 1966. At para sa ilan, ang insidenteng yon ay higit pa sa isang simpleng riot sa isang concert. Pero sa huli, ang kwento ng The Beatles sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa musika, hindi lang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa kung paano na ang isang gabi ng saya ay pwedeng mauwi sa hindi pagkakaintindihan, kung paano ang isang maliit na pagkukulang ay pwedeng magdulot ng malaking epekto, at kung paano na ang kasaysayan ay nabubuo hindi lang sa mga plano, kundi sa mga pagkakamali. At ang gabing yon sa Maynila ay mananatiling pinakakontrobersyal na kwento sa mundo ng musika. At marahil, isang paalala na hindi lahat ng kwento ng kasikatan ay may masayang ending. Hanggang dito na lamang po mga tropa, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa inyong lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.